Diyan pa rin po sa Senado nagbatigas si Senator Bato de la Rosa at hindi raw po siya lalabas sa Senate premises sa gitna yan ng bantang pag-aresto sa kanya sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court. At live mula sa Senado by Express Report, si Mon Gualvez. Mon, kamusta ba ang sitwasyon dyan? Nagsalita na ba ulit itong si Senator Bato dahil dyan siya nag-overnight sa loob ng Senado? Ano? Oo, Ruth, actually nanindigan si Senator Ronald Bato de la Rosa sakaling arestuhin at dalhin sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands sa gitna nga yan ng pagsasapubliko ng warrant of arrest ng ICC na bit-bit pa mismo ni dating Senador Antonio Trillanes kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation dito sa Senado. Giit o paliwanag ni Senator de la Rosa, hindi raw siya papayag na litisin ng mga banyaga at sa halip, tanging haharap lang daw siya sa Korte ng Pilipinas. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator de la Rosa. Kahit sino, tanong natin sino Pilipino gusto gano'ng mangyari. We will exhaust all available means, legal means. Kailangan gawin natin lahat para hindi na tayo madala doon sa daig. Ruth, kahapon nga lumutang si Senator Bato matapos ang halos 6 na buwang pagtatago dahil nga sa banta ng arrest warrant. Sabi niya sa panahon daw na hindi siya pumapasok, hindi naman siya tumatanggap or wala naman daw siya tinanggap na anumang sweldo. Narito ang kanyang paliwanag tungkol dyan. Ihiya na ako sa taong bayan na sige, hanap sa akin na sumusweldo na ako. Kahit na hindi ko kiniklaim yung sweldo ko dyan sa... Meron atang ilang buwan na na-claim ko, na-claim ng staff ko, pero hindi ko kinuha. Paano ko makuha na wala man ako dito? Kasi nandun lang sa staff ko. Pero yung mga latest month na hindi na claim. Ruth, dagdag pa ni Senator de la Rosa, yung ginastos lang daw na mga hindi niya kinuwang sweldo, pinantulong naman daw para sa mga nangangailangan, lalo na yung mga naapektuhan daw ng kalamidad. Ruth? Mon, alam ko simula kahapon, ilan na yung mga manifestation or petitions ng kampo ni Senator Bato dyan sa Korte Suprema. Ano pa daw yung plano nilang hakbang para nga hindi pa rin matuloy itong pag-aresto sa kanya? Kanina, Ruth, nakausap natin si Senator Robin Padilla at na siyang sumama dito kay Senator Bato de la Rosa na mag-overnight dito sa Senado na nagsabi na magpoprotesta raw siya kung sakaling arestuhin ang kanyang kaalyado. Pero naniniwala raw siyang gagawin naman ng Senado ang lahat para nga mapigilan ang naturang pag-aresto. Narito ang paliwanag ni Senator Robin Padilla. Siyempre, protesta tayo. Masakit yun. Kasi uulitin ba natin nangyari kay Sakay? Ba, meron pang resolusyon ang Senate na yan ay aprobado ng Senado, ang resolusyon na yon na dapat dumaan sa Philippine Court. Siguro sana dapat sundin natin yon. Bukod dyan, Ruth, umapela rin ang abogado naman ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion na pairalin dapat ang rule of law at huwag ipilit daw na arestuhin si De La Rosa. Git niya, hindi naman automatic na enforceable dito sa bansa ang mga foreign judgment o yung kautusan ng korte mula sa ibang bansa. Dapat daw dumaan pa rin ito sa local court para ikumpirma o ipakumpirma at litisin. Ruth? Kapansin-pansin naman na ito, madagdag ko lang, no? Kapansin-pansin na kanina umaga may mga long firearm na bit-bit ang mga Senate security personnel o yung mga tauhan ng OSA, no? Karaniwan, side firearm lang ang dala ng mga ito na nakasukbit sa kanilang bewang na hindi kita. Pero ngayon, kita na hawak na may mga dala silang mga long firearm base na rin sa utos ng Acting Sergeant at Arms ng Senado na si General Mau Aplaska. Bunsod nga rin ito na nangyari kahapon nang pumasok ang mga tauhan ng NBI para arestuhin si Senator De La Rosa. Pero ito'y binawi naman or nirecall ni General Aplaska ngayong umaga rin at ilan na lamang ng mga tauhan ng OSA or ng Senate security personnel ang may bit-bit para kung saan pumupunta si Senator De La Rosa sumusunod lamang itong mga said na mga tauhan ng Senate security. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Senado. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.